So hi guys, nandito naman ang inyong vloggeress na baguhan lang. Miss Imperfect Vlogs, ang babaeng hindi perfect, pero tinatry na maging perfect. So yan guys. So for today's vlogging is hindi vlogging but ano, as part of the community ng bawat mamamayang Pilipino, Tagalog yun ha. I would like to extend or you know to help people and to let them understand the importance of being a maro. So, ano ba tawag sa maro? Kumbaga, ano ba Tagalog sa maro? Dapat marunong kang dumiskarte, parang ganun. So, yun. So, in the social media post this morning, kasi nakita ko to eh. Nabasa ko lang sa Facebook tapos, ginamit ko siya as one of my key to let the people know kung ano ang kahalagahan ng people power, I mean, ng ano, ng pagboto ng tamang tao na kumbaga na siyang iluklok natin sa gobyerno. So, what are the ano, yung downside kapag nag people power tayo, no? So, yun. So, yun. I'm gonna read the statement of Baste. So, in the statement of Baste in the social media, Baste, talaga Baste. So, yun. Ayaw mo patunto na mag-people power ta. Mauna gusto ni Marcos magkagubot para makadeclare siyag martial law. So, in Tagalog is wag kayong magpauto sa people power dahil yan ay wag tayong magpauto na or wag tayong magdesisyon or magpauto na mag-declare ng people power dahil yan ay kagustuhan ni Marcos. Kasi nga kung nag-people powers tayo, it will give us a chance na mag-declare ng martial law si Marcos. So, yun nga, di ba sabi niya, chances are dili na mag-eleksyon and dili na siya mapulihan when the time comes. So, which is true. So, ang chances, we're not able to have our own election and we're not able to choose the right person na siyang iluklok natin sa gobyerno. So, yun. And then we have to be very careful. I know, suko na ang kadaghanan. Kung maro sila, dapat mas maro jud ta. Mauna ni realidad, ayaw mo pailad. So, in the statement of Baste is, I know na lahat tayo ay galit na dahil sa mga pangyayari. Pero dapat daw na maging alerto tayo dahil ito na yung realidad natin sa bansang Pilipinas. So, yun. At sabi nga rin ni Baste, buhato nila ang tanan para ma-trigger ang tao mag-decide nga suko og magbuhat og mga dili mao. Pag mo paakta, wala na tay takas tanan mao ni ilang gusto mahitabo. So yun nga, sabi ni Baste is alam niya gagawin lahat ng mga Marcos loyalist na matrigger ang taong bayan, lalo na yung sumuporta kay Duterte, no? Yung napamahal na kay Tatay Digong. So once na-trigger lahat ng mga tao, hindi sila makapag-decide ng mabuti at yun nga, it will cause kaguluhan. Tapos, yun nga, mag-people powers na. Pag once nag-people powers na, dyan na, ang mangyayari is,
kawawa na naman yung Pilipinas natin. So, kung para sa akin is, ang magandang gawin is we have to choose our battles wisely. Kung baga, idadaan natin lahat sa election at doon natin ibibigay ang buong katapatan sa taong nagbigay kagandahan ng ating Pilipinas, no? So sa time ni Duterte, ang dami niyang nagawa. Um, hindi nga lang siya nami-mention every now and then kasi ayaw din ni Duterte. Gusto niya kasi lahat ng mga proyektong ginawa niya is gusto niya is ayaw niya na yung pangalan niya ang ilalagay dyan. Kasi nga, ang sabi niya, nagawa ang proyektong ito dahil sa pera ng mga tao. Which is true. Kasi nga, nagbabayad tayo ng taxes. Pero, sa ngayon na si Marcos yung umupo, sa totoo lang, hindi ko nakita na may magandang nangyayari sa Pilipinas. Ang pinaka-worst pa is, may mga pamilyang namatay, may mga pamilyang ni-rape ng sarili nilang ama. May pamilyang pinatay ng sarili nilang mga pamilya. So, sa akin lang, dapat talaga na pag-isipan natin ng mabuti at ng maigi bago tayo mag-decide ng people power. Kasi nga, once nag-people power tayo, kawawa yung bansa natin, guys. Luoy ta. Luoy na luoy ta kay mobalik ra gihapon ang sa una nga binuhatan sa iyahang amahan. So, martial law man to iyang papa before, mao sa nay mahitabo karon kung mag people power ta. So, manawagan lang ko sa tanang mga Pilipino bisan asa mo karon dapita. No, bisan asa mo karon dapita. Manawagan ko ninyo na we have to play our card wisely. Kung mahimo na dili na to idiga ang atong mga alas is much better nga dili na to idiga kay para dili sila makabalo kung unsay alas nato. I know nga labi na sa mga Bisaya, no? Labi na sa mga Bisaya nga love kay nila si Tatay Digong. Ako sad usaman sa jud ko nga kana ang support jud kay ko by the time nga ning lansad siya pagka presidente. Kay kanong time man ako sa Singapore. Usa ko sa mga supporters nga ni support jud sa iyaha nga modagan siya presidente. I know nga sa time nga na presidente siya is wala pa siya kanaang wala pa siya title dito sa Senate kay kuan na siya dito sa Davao. Dito siya sa Davao, kumbaga nagserbisyo siya sa Davao nga pinakadugay kay mao iyang gustong serbisyon kay mao na ang iyang lugar nga ginapuy-an. So, dira sa gipanganak niyang mga anak which is nakasabot ko. Pero sa time nga naabot ang punto nga na President si Marcos, nagtuo ko nga si Marcos is dako siya og kanaang mahatag na kausbanan sa Pilipinas apan sayop ang grabe tang pagtuo na to nga makahatag siya. Kundi ang nahatag niya karon sa Pilipinas is worst lang. So mga false promises, false promises at the same time mas gipadaghan niya ang mga drogas. So talking about human rights, no? Human rights niya maingon siya na kanang kawawa daw tong mga taong pinapatay noon sa Duterte time dahil wala daw yung mga kasalanan. Putang ina, paano naging walang kasalanan? Isabog na nga sa shabu eh. Lintik talaga. Hindi naman pwedeng walang gagawin yung presidente natin. Eh ngayon, yung mga nangyayari ngayon, yung pinatay ng kanilang sariling pamilya at saka nirape ng sarili niyang ama. Anong tawag mo doon? Ha? So guys, sa lahat ng mga Pilipino, vote wisely at saka we have to choose our leaders kung sino talaga yung dapat na maging leaders natin sa bansang Pilipinas dahil yun naman ay ikakaunlad at ikakaganda ng ating bansang Pilipinas. Yan lang po. Salamat.